At sa May break, scratch. mispin yung cue ball, dire-diretso sa ating corner pocket. So, scratch po yan at foul. So, ball in hand para dito kay Ronnie Alcano. Ito po si Ronnie Alcano. Binigyan na natin tinawag na nga natin si Roning Kalamba. Yung mga moniker nito. Bakit itong si Alan Surigao din ang tawag dyan eh. So, Roning Kalamba siya, pero Cavite City nakalagay dito sa kanya. doon na siya bumabase ngayon eh. Doon siguro siya naka-base, pero talagang tubong Kalamba itong si Ronnie Alcano. Alam mo, ito nga si Ronnie Alcano eh. Eh, nanalo po na Ronnie Alcano. Parehong bata itong ating manlalaro ngayon. Pretty exciting matches dito po sa ating Rising Stars of 9-ball tournament na ginaganap po sa Metropolis Alabang Shopping Mall. At ito po hatid sa inyo ng Viva Vintage Television kasama po ang Puyat Sports. Of course, nais nating pasalamatan ng ating major sponsor. Wala pong iba kundi ang San Miguel Beer na lagi naman talagang sumusuporta sa lahat ng anumang sports, lalo na po ang bilyar. May katangkaran itong si Ronnie Alcano. Ha? At alam mo, ito yung binabanggit natin kanina na ang kanyang idol talaga. Ito si Mang Bert, yung kaninang napanood niyo po. At siya yung nagturo ng mga diskarte sa bilyar. Ito po si Ronnie for a while. Nag-spatter dito dyan po sa Pasay. At alam niyo yung spatter, yan po yung sa mga billiard halls. Siya po yung nagra-rack para sa inyo, nag-maintain ng mga tables. Kaya pala, kita mo yung style na, no? Yung bagsak-bagsak lang, yung tinatawag natin. Ano? At mukhang may no? Mukhang may similarity nga dun sa napanood na nating si Mang Bert. And at this point, mukhang walang problema, walang problema itong si Ronnie Alcano rather. Finishing off Alan Cortez sa kanilang first rack. Itong si Ronnie, actually ito yung unang beses niya na makikita natin dito dahil itong si Alan na nabanggit na natin kanina, lumaban na against Edgar Acaba. So silang tatlo dyan sa Group D, no? Edgar Acaba, Alan Cuartero, and Ronnie Alcano. At isa lang po ang eliminate dyan, yung top 2 ang papasok ng ating quarterfinals. Yes, at kaya nga po, makukurunahan ang masasabi nating kampiyon. Tapos po ang ating quarterfinals. And here's Ronnie Alcano again. Maghahanda po. Siya po si Ginoong Dante Almario at butihing counselor po dito po sa Muntinlupa City at nais nating pasalamatan din ang mga taga Muntinlupa sa may pagtanggap nila dito po sa ating torneo. At kasama mong grabe ang progress, no? Dito Yes. sa banda ng Alabang at dito sa Muntinlupa. Samantala, ito at Walang pumasok. Yes. At pero itong nakalinya itong 3, 1 at 6 para naman dito kay Alan Cuartero. Mahirap-hirap ang tira ang susunod na ito para kay Alan dahil nakakuble doon sa 6 yung 1. Tapos malayo yung bola, so mga kailangan siya ng bridge dito. Sinipat ng gusto. Uy, bad shot. bad shot. At unang tumama sa 6. So ball in hand para dito kay Ronnie Alcano. Pero kita mo, hinintay niya muna talagang huminto yung bola. Pagkat bawal pong galawin yung cue ball hanggang hindi pa talaga siya full rest, so to speak. Magandang break na naman yung para dito kay Ronnie Alcano. Pero mukhang kasi, tingin ko doon sa tinirang yun ni Alan Cuartero, parang he took a big risk, na dahil nga doon sa malayo yung bola, nagtiririt pa siya, tapos bahagyang-bahagya ang nakalitaw doon sa 1. And at this point, kita mo parang magandang setup na to para kay Ronnie Alcano. Idol niya ito si Efren Bata Reyes. Sino bang di may idolo dito Oo kay nga, kahit ako, idol ko rin yun.
kabalin pa. Oo. Of course, at Ronnie Alcano, again, very tall frame at even yung mga kamay niya, mga galamay niya sa tumbok. Mahahaba. Yung control niya, dun sa cue, that's very, very important. Actually, siguro kahit sa ang sport, kung matangkad ka, may advantage talaga eh. Dahil itong si Alan, si Ronnie Alcano, makita mo, basta prepara para sa tira, kita mo talagang nakastretch ng husto. Yes. Ika nga, pag mahaba yung BS mo, magandang follow-through. At para siyang si Johnny Archer, di ba? Mhm. Above 6 feet din yung tangkad. So ito pong si Ronnie Alcano ay inyong napapanood sa kauna-unang pagkakataon dito po sa ating Rising Stars of 9 Ball. Dalawa na. So nakadalawa kagad mabilis para dito kay Ronnie Alcano. Roning Kalamba. 2-0 ang ating pong talan. At kami po'y magbabalik. Welcome back mga kaibigan. At ito po, pinapanood niyo po yung ating referee, si Ginoong Filemon De Leon habang nililinis pa yung ating table. Hinahanda po itong susunod na break ni Ronnie Alcano. At mahalaga na malinis talaga eh. Minsan kasi naiiwanan talaga ng mga powder streaks yung table upang maiwasan po yung mga roll-off na tinatawag. Yung nalulubak yung cue ball o yung object ball. So mahalaga po yan between racks na-maintain po yung ating table. Strong break mula dito kay Ronnie Alcano. Nakaharang doon yung 9, papunta sa 2. So, let's see what he will do here. Pero napansin ko doon sa dalawang laro natin na nakatapos na, yung dalawang racks na yon. Itong si Ronnie Alcano, ang ganda ng control niya sa cue ball, ha? Maganda mag-control At ng cue yun yung ball. binabanggit natin, coaching. Itong 9 ball or billiards in particular is about the control or controlling the cue ball. Mhm. So, Parang push out ang ginawa dito. yung nakaraang 2 racks na yun, easy games for Ronnie Alcano, with the complete control of the table. So, itong si Alan Quartero, hindi siya tinakam dun sa 2 ball at binalik niya dito kay Ronnie Alcano. Very So, intense itong more concentration yan. Itong si Alcano. Kailangan tirahin niya na to. Yes, and Ronnie Alcano. Ooh, and what a combination shot. Oo. Pero may problema Pasok yung dito. 8, pero Nakaharang pa rin yung hindi ganun umangat yung 5. pato eh. So, Curveball kaya to? pwede, At tinitingnan na rin niya at hinigpitan niya. At ito, Masay shot. Para po dito kay Ronnie Alcano. So magandang mapanood to mga kaibigan. And look at the angle ng cue stick. Ooh! Kumatok lamang yung cue ball. Good attempt there. But makikita niyo po mga kaibigan, pag Masay shot, almost 90 degree yung angle ng cue stick with the bed eh. Nakuha niyo yung curve, kaya lang walang masyadong power, yung dating ng bola, kaya hindi nahulog yung dos doon. Wala pang puntos itong si Alan Quartero sa kanila pong match. They're still looking for win number 1 dito. Yes, at magandang break na to para dito kay Alan Quartero. Open yung ating table. Open and table could be his game this time. No major problems na nakikita tayo so far. Ibang klase yung tip nitong si nung tako ni Oo nga, Alan kulay Quartero. dilaw yan. Yung tawag po dyan ay ferrule at
may regulation din dyan. Dapat yung sukat. Yun po yung puti, karaniwang puti. Mm. Bago po dun sa Q-tip, pinaka-Q-tip. Mapapansin nyo po sa inyo, kung colored po yung TV sets, kulay dilaw. Itong bandang yung ferrule po na tinatawag. Nasabi mo kanina, itong tako ni Alan Cuartero, mukhang mamahalin din. Ano? Tinitignan mo nga lang Magandang yung lines binabanggit natin kanina. Mas maraming lines doon sa butt Ano o ba yung yun? lower portion ng Q. Ano ba yung kasamang mo? Yung tako mo pagka ba mas mahal ibig sabihin, mas lalo kang gumagaling. Parang sa tennis racket Ganun din ba yan yun? di ba? O kailangan magpakagaling ka. Kaya ang ganda ng tako mo. O ganyan ang tako mo. Tapos, ano ka pala, puro sablay pala tira mo. Pero as we take a look at this, so itong si Alan Cuartero notching his first win. Marami din sa mga beginners natin. Ito pinupunasan niya kagad kapag lumalagkit kasi yung tako So, may ibang mga players, hindi naman talaga gumagamit ng borax o ng powder. Ang ginagawa lamang, panay ang punas dun sa tako upang very important din yung maintenance ng tako. Pagkat yung magagandang tako talaga, hindi rin naman ganun mura no? So, Kasi yung iba dyan, akala nila habang mas mahal yung tako nila, lalo silang gumagaling. Pero practice dapat ang magpapagaling yes. sa'yo. Oo, but it's very important, lalo na po doon sa mga serious players, na magkaroon kayo ng sariling tako. Kasi iba talaga yung pakiramdam at nakikilala mo rin yung ginagamit mo at makita. Lakas din ng sargo nito si Walang pumasok. Alan Cuartero, pero malayo yung tinatakbo ng cue ball. So far, nakikita natin sa mga breaks nila, itong si Ronnie Alcano ang parang mas pinapalad sa mga breaks kaysa rito kay Alan Cuartero. Kaya hindi maka-gain ng momentum to si Alan Cuartero. Alcano. One ball pa lamang talagang ang pinagtatalunan dito now. Kombinasyon dito sa ace in the offing. At hindi niya kailangang lakasan ito dahil dyan na rin niya pwedeng papasukin tong dos. At gagamitin niya yung kaliwa niya. So, nag-switch siya ng hands doon. Yung ambidexterity, magandang trade din yan for billiard players. So normally, pag yung mga tira talaga na sabi nga nila, yung billiard parlance, kahit nakapikit, kahit na mag-switch ka ng hands, halos wala rin diferensya yung tira. Kung basketball iahambing mo, kailangan marunong ka mag-layup ng kaliwat kanan. Tama. Ano, ba? Kung mga pa-layup lang, kailangan ambidextrous ka. Ganun din dito. No? Yes. Yung mga simpleng tira, kailangan nagagawa mo ng Yes. kaliwat kanan. Pocket speed at halos eksakto lamang yung 3 ball na hulog. Yan po si Ronnie Alcano. Little draw Alam mo, yung sa mga 4 ball. sa side pocket na yon na ganung angulo, ang liit ng butas doon. Pero itong mga ito, eksakto ang tira nila. And talk about tables, yung mga butas. Iba-iba rin yung mga regulation ng mga width ng packets Laki ng butas. Yes, at itong sa tournament natin, I think we're using the 3.5 inches na regulation pockets. Some billiard players, professional billiard players, nagpapa-custom-made ng mga billiard tables na mas maliliit yung mga pockets. Parang practice table Practice nila yun. table para mas for accuracy dun sa kanilang pocketing. So, normally, it's a 3.5 inch wide na mga pockets. Yes, there you have it. At After 4 games, Ronnie Alcano notching win number 3 against Alan Cuartero. Race to 7 po ito, mga kaibigan. Ano kaya? Mabilis kaya itong laro na to. Hahabol ito si Alan Cuartero. Malalaman po natin yan. Kami po yung magbabalik.
Nitong huling rack natin. At again, race to 7 po ito. Akala natin kanina, magtutuloy-tuloy na ito si Ronnie Alcano pagkat talagang dinidikta niya yung tempo dito sa ating matches. Yes. Tignan natin itong break. Yan ang problema kanina pa. No? Ni Alan Cortero, sabi nga natin, hindi siya makakuha ng buwelo dahil pagdating ng break niya, ayun ang nangyayari. So, lipad na naman yung Lipad na cue naman. ball. Oh. Kanina pa siya namang problema dyan sa kanyang break. And the ball in hand para po kay Ronnie Alcano. Ito pong si Ronnie Alcano ay nakalaban, hindi nalaman daw niya nakakalaban pa ito si Django at bumiyahin na rin to abroad eh. At, So, sila bata, Taiwan nakalaban na niya. Taiwan at Germany. So, pero dito sa pinapakitang forma nito Malayo mararating pa rin ito. Alcano. Walang problema doon at nanlumo doon si Alan Cortero doon sa break niya. Pagkat alam niya, yung break niya is very, very crucial. Maaaring nakabalik na siya ng tuluyan talaga dito sa ating match. Kung di na foul yung break niya. Ilang breaks na yan si Alan Cortero eh. Kung nakakuha lang siya ng maganda-gandang break, this game could be closer right now. Ngayon, nag-shift pa yung momentum ulit. Balik dito kay Ronnie Alcano. So, Ang score natin sa ngayon 4-2, no? Lamang itong si Ronnie Alcano. Malapit nang maging 5-2 kung sakaling maipasok niya itong dalawang to. Mahirap-hirap itong tirang to. pero wala nang tiririt-tiririt ha. Oo. Layo. At, Kaya. good follow through there by Ronnie Alcano. Sinipat kagad yung 9 ball. Just a little angle. Pero mukhang walang magiging problema dito itong si Ronnie Alcano. Yes, so dead center yung pasok ng 9 ball. So 5 racks to 2. Yan po ang ating talaan. Balik uli yung momentum dito kay Ronnie Alcano after Alan Cortero threatened by notching his second win. Kung merong weakness, no, yung laro dito ni Alan Cortero na napapansin natin, ang pinaka-weakness ng game niya is yung kanyang break. Ano? And for a while, itong si Bata Reyes, nung araw, problema din niya yung kanyang break. Ano? Pero na-improve niya Bukas po ang laro through natin. experience Same at time. through practice yung Alauna kanyang ng hapon. break. Again, no, when you break, ang gusto mo talaga sumabog yung sa sargo pa lamang, kumahalat yung bola. Of course, you're always aiming or hoping that yung 9 may pasok mo dyan sa may corner pocket. And at the same time, ma-maintain mo na yung cue ball nasa may center spot ng table Alam mo yung para sa break, mga susunod na tira. yung break nitong si Ronnie Alcano, parang nakikita ko yung break ni Django no? Yes. Yung kanyang tako halos lumabas doon sa kanyang bridge, no? Yung gagaling ang kanyang power. Combination. Para sa tres, yes. So, kung titignan mo yung kalat ng bola dito sa mesa, walang major problem dito. Itong si Ronnie Tinitignan na Alcano. kagad niya itong dos kung ito may possible combination with the 9. Yung 4 pala, no? Medyo parang may problema siya ron. Pero mukhang hindi na niya palalampasin pa pararatingin. Ang ganda ng draw doon. Ayun. Ano, diskarte rito? Palaisipan ngayon dito para Oo, kay, diskarte rito. kay Alcano. Kung di dumikit sa Mirel itong Okay lang, no? kandidato sa kombinasyon Pwedeng yung kombinasyon. At, 9. Pero ito, malamang pwede niya ipakaroon na lang yung cue ball to the 9. At Ayan. Ayun. Ayos. kuha. Ang ganito si After 8 games, Ronnie Alcano. Alcano 6. So, naging problema lamang doon kung anong klaseng kombinasyon yung gagawin niya. He went for the car room. Well, mga kaibigan, so ayan, 6-2. Mabilis nga itong buong match natin dito.
Apat na po lamang ni Ronnie Alcano. Magbabalik po kami mula sa Metropolis Alabang Shopping Mall. Combination, caroms, and kisses. Mga special shots po yan sa billiards. At makita mo, pampanalo pa itong ginawang huli. Itong si Ronnie Alcano. As he shoots the cue ball to the 2 and knocking the 9 ball in to notch win number 6 dito po sa kanilang matchup. Sa kanyang matchup against Alan Cuartero. From another angle, yun. At kombinasyon na lamang iniisip nito, hindi lamang niya malaman kung straight combination yun. Yung Or karom o karom yung gagawin sabi niya. natin. Dumikit doon sa rail, kinuha niya ng karom. So nakapag-adjust siya kaagad na doon, very flexible siya. At alam mo na, pag-uusapan natin yung itong si Ronnie Alcano, tandaan niyo yung pangalan nito, mukhang malayo mararating ng player na to dahil kumpleto ang kanyang game. At tandaan nyo rin yung mukha niya at baka makita nyo kahit mahamong kayo na. Mahirap na eh. Yun ang mahirap. Baka mamaya, di nyo kilala yan, mapasyal sa inyo. Mapasyal sa inyo. Hustler pala. Of course, yung pong, etong rack na to, paring dito na magtapos. Uy, yung numero 9, nakita mo, coach, ha? Nakabara, oo. Yun ang problema niya ron sa uno ngayon. Pero mukhang sa railing siya dadaan dito, no? Oo, tiki shot ito. At i-rail at pababandahin. Konti-konti lamang kailangan skimming the paint off the white ball. So, right now, bentahe sa kanya yung 9 dun. Kung magtutuloy itong run niya dito sa table na to. At napakalapit na rin sa butas. So, but at this point, he'll be taking it one ball at a time. Ito po si Ronnie Alcano. Sobra yata. Ayun. So, Mobra at tinitignan niya dito yung possible shot. Strategy, no? Dahil napalakas yung kanyang tira, hindi ito yung gusto niyang angulo, eh. Yes. So, thin cut dito sa 3 ball at but it seems that is kukunin pa rin talaga sa side dito si Ronnie Alcano. Sinubukan niyang kunin yun, no? Dahil at the same time, he was trying to play a safety also, no? Kung sakaling hindi niya maipapasok. Ang hirap ng tira na yun. Oo. Talagang kinuha pa rin niya sa pina. Ito, merong ka-scratch dito si si Alan Cuartero kung kukunin niya sa pina din ito papuntang kanto. So, bridge, real bridge ang gagamitin. Ayun. So, ginamitan ng pectus at magandang safety shot ito. And at this point, gitnang-gitna yung number 3 ball frozen to the foot rail ang numero 3. So, masasabi natin dito sa rack na ito, medyo nahihirapan itong si Ronnie Alcano compared to sa mga previous racks, no? Parang napakadali sa kanya ng mga previous racks. Just enough at piling yung tinatago sana yung cue ball dun sa 6 ball. Lumampas. Pero still a difficult shot right now for Alan Cuartero. Itong si Alan, he needs to come up with a very big game. Kundi sana dito sa mga susunod pa upang talaga makabalik dito po sa ating match. At yun, nakukita pa yung dress para Kita dito yata, kay So, Alcano. it's another mistake there by Alan Cuartero. Walang problema dito at ito, binibilang na lamang to, 5 bola na lamang para dito kay Ronnie Alcano. Itong si Ronnie Alcano, on the rare occasions na nagkakamali siya, nakakalusot pa rin dahil itong si Alan Cuartero hindi rin siya makadeliver, no? Yung grip, mga kaibigan, makikita nyo, very important po yung rear hand.
In fact, mas may importante pa nga yan kaysa dun sa tumbok dun sa plangkete Pagkat yung nagko-control talaga nung direksyon ng cue stick at nakita yung sumablay itong si Alcano sa numero 4, long shot at hirap siya dun sa kanyang tumbok. Meron na, dalawa na yung nakita natin, ano, Yes. na parang walang control na tira nitong si Ronnie Alcano. And we'll see if the Cuartero can take advantage here, no, for the second time. A lot of things going on inside the mind of Ronnie Alcano whenever he takes yung mga long shot na yun at kailangan niyang mag-improvise ng kanyang tumbok o yung plangketa. Siguro kung merong weakness yung laro niya ngayon, maaaring yung tirang yun, ano? Yes, and at this point, Alan Cuartero can notch win number 3 in this rack. Sometimes itong si Alcano, I'm sure alam niya yung qualities, yung physical qualities niya. Lamang din siya ganun. But sometimes he makes yung mga mistakes na After 9 games, hindi inaasahan. Alcano 6, No. At ito, nakuha nga ni Alan Cuartero po itong ating raised to 7. match number 9 or game number 9. Alam mo, ang tingin ko rin sa mga mistakes dito ni Ronnie Alcano, more of mental, no? Parang di mo alam kung nagmamadali siya Yes. o nagkokumpiyansa na Yes, siya. nagkukumpiyansa eh. As we take a look at this, open Ayun, no? Mhm. Uy. No reason to miss yung ganong klaseng tira, no? Para sa galing nila rito. Mhm. I'm sure iniisip yan ni Alcano ngayon na yung mga pinakawalan niyang mga pagkakataon and that pumasok yung tres. Nakapasok din, no? Naka-break din ng maayos-ayos itong si Alan Cuartero. Pero yun nga, hindi pa rin ganun ka-strong. Kita mo yung concentration ng mga bola. Sa gitna lahat halos. Yes, so, but he can operate from there. And if he can win this rack, maganda-ganda ng run itong gagawa nitong si Alan Cuartero. As he aims for ball number 1, the yellow ball. Yun, na-set up din niya yung dos doon sa side pocket. And itong si Cuartero, pasensyoso lang, sabi niya, hintayin natin. Problema ngayon yung 4, no? Kung paano niya i-set up naman yung 4 dito. Ayan. So, Slight opening. Slight Gusto opening lang yung kinuha niya. ni Cuartero doon. No? So, if he can run out this table, yun, magandang Yeah. possible momentum shift din yan. Yes. ayan. So, ito pong si Alan Surigao. Ay, siya po yung representante ng Cebu, ng lalawigan po ng Cebu sa Philippine National Games, kung saan po naiuwi niyang silver medal. At tulad po nitong si Ronnie Calamba o ito si Ronnie Alcano. Uy! Yan kung kailan siya nakaka-build up na sana ng kanyang... At napaka-strong, napaka-bilis ng approach ng object ball at normally you would want to take a medium or to soft shot whenever you go for the side pocket. So, sorry miss coming from Alan Cuartero. Ito, medyo parang nag-alangan na siya doon sa tumbok niya pagkatapos nung, hindi ba, napapansin mo? Oo, Coaching? parang nagkakaduda na siya sa sarili niya. Ang taas ng kumpiyansa niya kanina nag-uumpisa tayo. So, ito uli, again, makita mo yung tumbok nitong si Alcano. He went for the back. Believe din ako dito sa lakas ng loob nito. Kaya pala naman siya nag-hesitate. Yes. Pero, sabi nga, at this level, kahit na nga sabi natin mga professionals ito, coaching, they avoid making or trying yung mga ganong mga bank shots. Yung Pero at this, sumusugal na rin itong si Ronnie Alcano. Kasi sabi natin na hindi mo kailangan pahirapin yung tira na unnecessarily. No?
pag-apaw. So ito pong si Alcano. Again mga kaibigan, just a win shy of winning this match. Is now on the hill with 6 wins dito po sa ating match. And all concentration. Ito pong si Ronnie Alcano. Ronnie Kalamba. Taguri. Yun. Ito na. Lakpakan na. Yes, and could be the final shot, yes, of the match. So, yun po. Ronnie Alcano. Now winner. Mula po sa Calamba, ngayon po ay nakabase na sa Cavite. And look at this. Sabi nga natin, huwag niyong maigpit masyadong hinahawakan yung bat ng tako. Napakahalaga po ng movement, ng rear movement ng inyong kamay. Yung rear hand nyo. At look at this bank shot. Ooh. Monster bank shot yun. Layo. Actually, kasamang mo, no? Ito si Ronnie Alcano. Could have won this game earlier, ano? Meron lang siya mga crucial mistakes kung saan na pagbigyan niya ito si Cuartero ng 1 or 2 extra games, no? At nakahabol ng bahagya. Pero ganun pa man, he controlled it at nanalo siya 7-3. That's the final count. Ronnie Alcano. First po na nakarating sa 7 points at Alan Cuartero. Maganda rin itong hindi lang talaga nakausad ng or nakagiya dito sa match. Itong si Alan Cuartero. Si Ronnie Alcano ang nakakuha talaga kagad ng inisyatiba. Yes, at makikita naman natin dito, this tournament promises to be what it says, yung mga rising stars natin. Yes. Makikita talaga natin dito. Okay mga kaibigan, sa mga susunod pong araw, manatili pong nakatutok dito po sa Viva Vintage Television. At ito po ang inyong rising stars of 9 ball. Hatid po sa inyo ng San Miguel Beer. At ito naman po ay nagawa sa pamamagitan po ng pagtulungan ng Viva Vintage Sports at ng Puyat Sports. Ito po si Mon Liboro, nakasama niyo. Kasama rin po natin si Coach Yengyo. Nagpapaalam sa inyo at manatili po nakatutok sa Viva Vintage Channel 13.